أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sumainyo ang pagpapala ng ating dakilang lumikha, ang Panginoon ng lahat ng Panginoon, ang lumikha sa lahat ng nakikita at hindi pa natin nakikita. Itong alam niyo po ba itong tinatawag na wet cupping sa English, na tinatawag na hijama sa Arabic, sa mga Arabo. Ang hijama po o ang wet cupping, ayon sa aking napag-aralan, ito po kasi ay hindi basta-bastang ginagawa ng mga walang kaalaman sa bagay na ito, sa proseso na ito, sapagkat ito po ay may dalang panganib. Dahil po ito ay ginagawa dahil ito po ay ang ating balat ay ginagasgasan ng kaunti. So sa madaling salita, ito ay lalabas ang tinatawag na yung mga hindi na kailangan ng ating katawan na dugo. Yun po, tinatawag na yun yung magka-focus ng pagbara sa ating mga ugat. Ano po? So ito pong hijama o wet cupping, sa akin na pag-aralan, kapag ang isang dugo, ang dugo ay energized, so malayo po, hindi kayang makapenetrate o hindi kayang-kaya ng katawan natin lalabanan ang mga cancer. So pag malusog ang dugo at ito po ay energized, ay buong katawan po natin na dinadaluyan ng ating dugo ay tinatawag na nasa kondisyon o ito po ay energized. No? Kapag energized ang dugo, ang cancer ay hindi po magtatagumpay. Ano po? So yun po ang mga alam niyo po, kung ito ay ipapractice na ng mga tao sa Pilipinas, malulugi po ang isang kumpanya ng gamot. Ano po? Kaya ito po ay hindi po ito, hirap na hirap po ang mga practitioner na kagaya namin. Hindi totoo yan. Na ma-approve sa Department of bola lang yan. Yung tinatawag na DOH, no? So hirap po kami magpa-rehistro dahil ito nga po ay hindi masyadong kilala dito sa Pilipinas. Ano po? Hindi totoo yan. Bola lang yan. So kaya nahihirapan po magparehistro yung mga may kaalaman sa panggagamot na ito. At ito po ay sunna ng mahal na propeta Muhammad, sumakanyang kapayapaan. Ang proseso na ito ay hindi ito gawa-gawa lamang ng tao. Ano po? Ito po ay nung naglakbay naglakbay ang propeta Muhammad, Mi'raj, no? Ay itinuro ito sa madaling salita, ito po itinuro
sa kanya ng anghel, no? Ang sabi ng anghel, o Muhammad, maghijama para ito ay ibahagi mo rin sa iyong umma, ano po, o sa iyong nasyon. So ito po ay napakagandang lunas sa lahat ng karamdaman, maliban sa kamatayan. So ang hindi lang nito kayang pagalingin ay yung kamatayan. So lahat po ng karamdaman, ano, napakaganda po nito kapag ito ay regular ninyong ginagawa, no, ay nagiging masigla buong katawan. Ang buong katawan natin ay nagiging masigla. Lahat ng parte ng katawan natin na dinadaluyan ng dugo ay nagiging masigla. Ano po? So, kung naalala nyo po yung mga athletes, no? Kilala nyo po ba yung swimmer sa Amerika? No? Si Michael Phelps. Si Michael Phelps, bago po yun lumalaban sa competition o sa Olympics, sa larangan ng paglalangoy o swimming competition, no? Siya po yung champion. Nakikita niyo po may mga bakas ng hijama sa kanyang likod o wet capping. So ito po ay pinapractice na rin ng mga kilala ng mga celebrities o mga athletes o mga manlalaro po, no? So ito yung tinatawag, ayon sa napag-aralan namin, no? Ito yung tinatawag na forgotten sunnah, no? Nakalimutan. Ito yung ito yung ayaw, hindi pinakaialaman ng mga ulama, ano po, hindi ito lang sa lahat ng sunnah, hindi ito nakalimutan po ito, no? Nakalimutan. So ito kami mga nakapag-aral, alhamdulillah, sa larangan na ito ay ibinabalik natin yung sunnah, itong sunnah nito. Isa sa mga sunnah ng Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, no? So in-encourage ko po yung mga lalo na yung mga may hina ang katawan. Dito po lalakas po ang katawan niyo rito, no? Lalakas ang inyong katawan sa pamamaraan na ito ng paggagamot, no? Hindi po ako ang gagamot dito, no? Bagkus yung way, no? Yung pamamaraan na itinuro sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun lang po, ano? Sa pamamaraan nito naghihil yung loob ng ating mga organ sa katawan natin, sa loob ng ating. Kaya nga ito, kapag ito ay ginagawa sa isang individual, ano po, dapat mag-relax siya sa buong araw na iyon, no? Hindi siya pwedeng gumawa ng anumang puwersa, no? Nagagamit ng mapapagod ka. Sa madaling salita, lalo na yung ginagawa ng mag-asawa. So hindi mo na po, ano? So hindi mo na po siya po pwede sa loob ng after ng ginawa sa kanya hijama, no? Yung tinatawag na wet capping. So yun po yung isa sa mga kaalaman na dapat yung malaman, no? Ang iba kasi akala nila, sabi ko nga, pagkatapos after ng hijama dapat uminom sila ng kahit isang basong maligamgam na tubig para ano? Para ma-replenish yung nawala na dugo, no, sa kanilang katawan, no? So yun ay magsi-circulate kasi medyo maligamgam yung yung tubig. So mag-recirculate yung dugo, no, yung sa loob ng so kaya ito ay ang mararamdaman mo kapag ika first time mo na ginawa ito
ang mararamdaman mo ay ikaw ay aantukin, no? Parang gusto mo matulog ka ng matulog. So, isa yun sa mga signs na dapat ay marirelax yung katawan mo dito sa proseso na ito. Ano po? So, ganun po ang tinatawag na nararamdaman ng sumasailalim sa hijama. At ulitin ko po yung proseso na po ito, medyo siyempre yung makakaramdam ka ng kaunting para kang kinukurot sa likod, no? Dahil sa yung ayan yung ginagawa ko na ito na merong nilalagay ko na cup sa likod ng client ay hihigupin yung skin mo, ano, pinapump ko, hihigupin yung skin mo siyempre, at yung blood kaya yung dugo ay maiipon yun doon sa may part na yon. Wag po kayong mag-alala, pagkatapos na siya ay 1 to 2 minutes. Siya po ay ginasgasan na siya, yung skin ay mawawala po yung ginhawa po yung mararamdaman ng client, no? So ganun po nag-i-effect yung hijama, no, sa katawan ng yung process na yun, no? Ganun po nag-i-effect, no? So sana po ay ulitin ko po, ito po ini-energize po nito yung dugo natin. So pagka ang dugo ay energize, wala pong cancer na hindi po mananalo ang cancer, no? Kapag ang ating dugo ay energize, ano po, ini-energize po nito yung yung dugo natin, yung circulation ng dugo natin, no? So pinasisigla po yung daloy ng mga dugo natin sa buong katawan natin. So hanggang dito lamang po muna yung ating mga i-share sa inyo ng mga information patungkol dito sa hijama o wet cutting. Ano po, para sa kaalaman po ninyo, no, hindi po ito gawa-gawa ng tao lamang na proseso na ito, no? Galing po ito sa mga anghel, no, sa mga malaika. Ano po? So pinutos sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kapayapaan at pamamaraan ito, no? So assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, ay paki-like, share, like and share na lang po, at hit the bell na lang para sa mga susunod ko pa na mga video, na aking i-share sa inyo. So, actually hindi lang ito yung ginagawa ko, no? Kaya nga po nakalagay dyan, makikita nyo, Jack of all trades. So lahat po, halos lahat ng ginagawa ko, lahat, pagmimekaniko, pag-aayos ng mga appliances sa mga bahay niyo, mga appliances, nagagawa po natin yan. Nagagawa po natin yan, yung mga kagaya, halimbawa na lang yung mga electric fan, yung mga flat iron,